Tuloy-tuloy ang pila ng mga deboto sa pahalik ng Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand ngayong gabi. At live mula sa Quirino Grandstand, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, gaano kahaba ang pila dyan? Bok, mula nga sa may entrada ng Quirino Grandstand, umabot na sa may Rojas Boulevard yung haba ng pila at dami ng mga deboto na nagtutungo para sa pahalik dito sa Quirino Grandstand. Pero bago nga yan, pasado alas 8 na ng gabi nang simulang buksan sa publiko yung mismong pahalik. Kaya yung iba nating mga kapatid, tila nabuwisit na kanina, naubusan na ng pasensya dahil sa kanila ay mabagal na sistema. Dalawa po yan, ayan po ang isa Umaga pa lang ay nakapila na ang debotong si Janet. Bitbit ang imahe ng Nazareno, lampas 12 oras na raw siyang naghihintay sa pila para sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Wala naman daw sanang problema sa matagal na paghihintay. Pero ang ikinaiinis niya, kawawa naman kami mga senior, yung mga bagong dating po, sila po ang inuna. O paano naman po kami mga senior, dapat kami ang priority nila. Di ba po? Bakit ganun? ganyan din ang saloobin ni Madonna. Alas 2 pa ng madaling araw nang dumating siya sa Quirino Grandstand kasama ang pamilya. Pero pasado alas 7 ng gabi ay hindi pa raw sila nakakaabante sa pila. Alas 6 pa, paunahin kami kahit senior, wala pinapuna, hindi iniintindi. Para naman yun, ang friend naman sa amin. San Juan, Batangas pa kami, wala na kami sasakyan. Ilan lamang sila sa libu-libong deboto na dumagsa at naghintay para sa pagsisimula ng pahalik ngayong gabi. Mahigpit ang pagsasaayos sa pahalik ngayong taon. Nakalatag na ang mga bakal na bakod, barrier at tent para sa mga pipila sa pahalik. Nakaantabay na rin ang mga first aid station sakaling may mga himatayin o magka-alta presyon dala ng init. Pagpasok sa entrada ng grandstand, didiretso ang mga deboto paakyat hanggang marating yung entablado kung saan nakalagay ang imahen. Bibigyan sila ng ilang segundo para magdasal at magtuloy-tuloy yung pila. Pero ngayong taon, kailangan nilang dumaan sa likod ng entablado at dumaan patungong Kalaw. Nagkaroon rin ng misa para sa mga volunteers at send-off para naman sa mahigit 6,000 miyembro ng kapulisan at security personnel sa buong pista at traslasyon. Mahigpit naman na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga matutulis na bagay, flammable materials at mga alak. Bok, pakita lang natin kung gaano kahaba yung pila. Nandito tayo ngayon, parte sa may dulo na to, no? Bago yung kanto ng South Road. Ito na yung mga kapatid natin. Kaway-kaway po kayo dyan. Ayan, yung mga kapatid natin na matyagang naghihintay para makatungo doon sa mismong harapan ng grandstand. Ang ilan sa kanila galing pa sa malalayong lugar. Yung iba nga kanina, tanghali pa daw, nakapila na dito. Talagang matyagang naghihintay. Isa nga pala sa paalala natin, Bok, sa ating mga kapatid, pinapayagan ng mga organizers na magdala ng mga tuwalita o ng mga panyo yung mga deboto natin at pwedeng ipahid doon sa mismong imahen. Pero ipinagbabawal yung paghalik mismo doon sa mga portions na exposed para na rin sa kanilang kaligtasan for health and safety reasons. Pinagbabawal nga rin yung pagdadala ng mga maiingay na bagay, matutulis, mga flammable materials, pati na rin yung alak. Sa ngayon, nagkakaroon din doon naman banda, nagkakaroon ngayon sa may mismong entablado nung mga performances, partikular na yung mga kabataan, at kanina nga napanood natin yung isa sa mga performance nila tungkol naman sa anti-corruption. So tuloy-tuloy daw yung magiging programa rito. Bok. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.